Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, halos 4 sa 10 mahirap na Pilipino mga mangingisda. Marami kasi sa kanila wala pang sariling bangka at kakarampot lang ang kinikita. Si Rida Reyes on assignment. Tuwing panahon ng bakasyon, isa sa mga pangunahing dinarayo ang probinsya ng Batangas. Sa dami kasi ng nanggagandahang beach at picture-perfect na mga atraksyon, talaga namang sulit na sulit ang inyong outing. Pero sa bayan ng Calatagan, ang mga pagkain walang pinipiling panahon. Gaya na lang ng all-time favorite na sinigang na samaral na siguradong mapapaalae ka sa sarap. At kung pinaghalong asim at tamis naman ang hanap mo, hindi pa huhuli ang iniskabetseng mini version nito, ang kuyog. Saga naman sa yamang tubig, tila kinapos naman sa swerte ang mga gaya ni Mang Randy na hanggang ngayon ay nagtsatsaga pa rin sa panakanakang kita sa pangingisda. At dahil walang sariling bangka, ang 200 piso niyang kinikita kada araw, kung minsan pinaghahati-hatian pa. Dahil po kanila yung lambat, ay di naghahati na lang ho kami sa pagbibilhan ng mahuhuli kung nakakamagkano. Gusto po magkasarili ng gayong pamamalakay sa dagat eh. Di kung makakadoble, di solo ko na ang 200. Mas magaling po yung sarili na. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, halos 40% ng mga mahirap sa bansa ay mga mangingisda. Kaya naman bilang tulong sa mga tulad ni Mang Randy, nagpamahagi ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga fiberglass boat sa mga piling mangingisda sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang na ang Calatagan. Ang pag-identify noong ating beneficiaries number 1, kailangan ay as much as possible handun siya sa PhilPOC registration program natin, and then pumasok siya doon sa poorest of the poor. Malaking tulong daw ang bangkang ito sa mga gaya ni Mang Vicente na halos 9 na taon nang naghahanap buhay sa dagat. Bukod kasi sa matibay, demotor na rin ito at may kasama pang ibang gamit na makapagpapadali sa kanyang pangingisda. Pero higit sa kitang makukuha mula rito, mas nangingibabaw pa rin daw ang kanyang pangunahing layunin, ang mabantayan ang karagatan. Kahit po dito sa area na ito ay talamak po yung mga nagsasamantala sa ating kalikasan ng pandagat. Marami po dyan ang mga cyanide, marami dyan illegal fishing. Malaking tulong din bilang isang bantay dagat po na mayroon kaming bangka na agad-agad na magagamit. Halimbawa, meron po na nakita tayong mga illegal fishing. Dahil dito, sinimula na rin ipatupad ang closed season policy sa Calatagan mula noong taong 2014, kung saan magkakaroon ng 22 araw kada taon na pahinga ang karagatan mula sa panguhuli ng isda. May nakita at ang mga isda rin nag-feedback na may pagbabago. So, unti-unti rin na tumataas yung huli. Kung sakaling hindi maaalagaan ang ating karagatan, hindi natin mapapanumbalik ang dami ng nahuhuli or dami ng resources dito, patuloy na maghihirap ang ating mga mangingisda. Sabi nga nila, kung anong itinanim, siya rin nga anihin. At tulad ng mga biyayang ating nakukuha at napakikinabangan, nakasalalay ang pagyaman nito sa kung paano natin aalagaan ang ating karagatan. Ako si Rida Reyes at ito ang aking assignment.